wisit sa'yo. Okay? So, ayan mga kababayan ha. At syempre, meron pa tayong isa dito. Ito naman ang pag-usapan natin. Isa pa rin po sa mga pinag-uusapan na kung saan mga ka-GPnatics. Itong si Rodante Marcoleta ay pinatulan ni Ben Tulfo. Parang sinabi, magkulong ka na lang sa bahay mo para hindi ka mapuna. Dahil nga po sa pagiging pikon nitong si Marcoleta at gusto niya siya lang ang bida mga kababayan. Ayaw niya po na siya po ay sinisita. Ayaw niya po na siya ay sinasabihan na grandstanding. Oh. Kausapin naman natin ang isa sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Sino si Boy Dila? Si Joel Villanueva po yun. Si Boy Dila. Nakita kasi yung dila niya nung panahon po ng botohan sa impeachment trial. 'Di ba si Amy ay tinuturuan niya sabay dila po siya. Kaya tinawag Boy Dila. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong niya sa iyo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when he said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan. So separate investigation gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na... may point dito si Ben Tulfo mga kababayan. Dahil itong mga senador hindi naman sila impeachable official, 'di ba? Alam natin na pwede mag-conduct ng fact-finding ang ombudsman at ipatawag. Walang sisinuhin kasi dito sa Senado, sa inquiry ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan, 'di ba yung sabi nga ni Karen Davila kanina, para kayong mga unghang, para kayong mga loko-loko, naglolokohan lang tayo dito. Kasi iniimbestigahan nyo DPWH, hindi nyo naman iniimbestigahan yung kapwa nyo lawmakers. So parang bias ang sinasabi dito ni Ben Tulfo. So itong investigasyon nila para magkaroon ng makatotohanan, gusto niya na mag-imbestiga ang ombudsman. Posible. Papa lang mag-grandstanding ng ilan dyan. So napaktan siya roon. Naging personal yan. Ito naman siguro ang senador na to masyadong sensitive. May ginagamit yung pang kanyang TV program. Nila. Nabinanatan ako. So ako naman... Oo nga, no? Di ba dapat bawal yon mga ka-GPnatics? Kapag dapat ikaw ay politiko, hindi ka na dapat lumalabas ng sarili nyong programa. Di ba? Sarili nilang programa yung yung nandun kasama yung dalawang ugok. Or na, I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba? Kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos na kanilang investigation, i-forward pa na rin sa ombudsman. Tama. In aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan, ilang percent. Kung totoosin, sa ombudsman talaga, separate investigation. Siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapaepal grandstanding kasi diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing yan ang katotohanan yan. Kaya nasasaktan. Baka kasi sa ombudsman, walang ligoy-ligoy. Sa ombudsman, baka makahon yung kanilang mga kasamahan na sabit dito sa usapin ng mga flood control projects anomalies. Control Ngayon, para sa akin,
I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipiko na ata ito. O kasama yung mga kapatid ko. It doesn't mean that because mga kapatid ko dyan, ay medyo save na sila na ginagawa kong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, mataas ng antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang kulang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in relation... The question really is, ang mga tao, nag-i-enjoy na lang nagiging national pastime na lang to So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagang pambatas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan ipo-prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then diretso yung sandigan bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Hindi, sa akin siguro, ganito. Kasi pag ang ombudsman, hindi ko naman lahat sinasang-ayunan sa sinasabi ni Ben Tulfo. Alam ko kay Mami Piar, gustong-gusto niya daw itong si Ben Tulfo, mga kababayan. Kasi ako, ang gusto ko mangyari, tayo po ay magkaroon ng transparency. Okay? So, okay sa akin yung mga investigasyon na nangyayari dito sa Senado, maging sa Kongreso. Okay? Kahit nasabihin natin grandstanding sila. Ang gusto natin dyan, transparency. Makita natin kung sino yung mga nagtatago, sino yung mga, what do you call this, mga kababayan, mga hunyango. Diba? Makikita natin kung sino yung mga yan. Siyempre, at the same time, gusto ko rin magkaroon ng separate investigation. Like yung proposal ni Ben Tulfo na sa ombudsman, mga kababayan. Para nang sa ganon, non-partisan. 'Di ba? Wala tayong itatago dito, wala tayong kakampihan, parang ganon. Kasi sa Senado, in aid of legislation, pagtapos nun, sila lang naman ay ang gagawin nila, ipapasa rin nila sa ombudsman yan. So, ang nangyayari, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ay parang redundant na nga. Pero, anyway, kahit redundant yon, ang gusto ko pa rin doon, makita natin, magkaroon tayo ng awareness. 'Di ba? Na alam natin kung sino yung mga, sabi ko nga kanina, hunyango, yung nagkukunwari, 'di ba? Para wala silang maitago. At makita natin kung ano yung mga ugali ng mga ito, kung sila ba ay may kinakampihan, sila ba ay may pinagtatakpan, yung mga ganon. Kasi sa ombudsman, mga kababayan, hindi naman natin yan makikita lahat Hindi, unlike dito, ito ay naka-telecast sa national TV. Naka-telecast sa mainstream media, naka-telecast sa SOCMED. So, walang maitatago. Yun ang gusto ko doon, mga ka-GPnatics. Tapos, dito, syempre, again, dahil nga ito ay in aid of legislation, kapag may pinagtakpan sila, syempre, ang recommendation na i-forward nila sa ombudsman, pabor lamang doon sa mga maliliit na tao. Hindi kasama yung kanilang mga kaalyado. Yun ang pangit, 'di ba? Pero kung ito ay magiging patas, mga kababayan, mas madali na sa ombudsman ngayon kasi may fact-finding sila, may findings din dito sa Kongreso at Senado, mas madali itong i-corroborate, mga ka-GPnatics. Korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan I'm sorry. Tamaan ko sinatamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong... It's just a show, sabi ni IDAC. Tama. Diba? Napipikon si Marcoleta kasi nga, maagawan siya. Alam po natin ang paghawak ng isang committee at pag mayroong tinatawag po na hearing, mga kababayan, yan po ay may budget. Baka kasi maubusan. Senador na politikong matagal na. Kaya niyo siguro siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman, pag medyo may nagsasalita sa kanya mga committee, napipikon siya. Lahat nakakaaway niya. Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Siguro naman, pag tinanong niyo kay
Speaker, kay Senate President. Alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na lukuhan pa. Let the ombudsman do its job. Kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motopropyo investigation. Oo, tama naman. At sa dulo ng itong lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly. Exactly. Kasi investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. The people want accountability rito. And then, ano yun? Prosecution to culpability. Nasa sandigan bayan yan. Kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin yung sa ombudsman. Oo. Ombudsman naman parang piskal eh. Prosecution, aakit yung sa sandigan bayan. Kaya yung mga ibang senador natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho ko sa media. So this time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang baka maging ano to eh, maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang eh, hindi na inaabangan kung ano magiging resulta, inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo ang martilyo na to. Gusto mo gamitin ko to? Tama naman mga ka-GP Natics, kasi at the end of the day, ang hinahanap talaga ng tao sa atin, no? Ang hinahanap natin ay magkaroon ng accountability kung sino po yung mga mapaparusahan, sino yung mga makukulong, 'di ba? At mga makakasuhan. Hindi yung sabi nga nila sa word na moro, parang it's just a show. Moro-moro lang ang nangyayari dito. 'Di ba? Hindi naman po nahalungkat kung sino talaga yung mga nasa taas, kasi ang nangyayari, katulad kanina, mga kababayan, yung pinaliwanag natin kay Henry Alcantara, eh, parang pinapalabas nila na siya lang ang may kasalanan. Pero sa mga video, may nag-uutos sa kanya na pondohan yung mga project, na mga ghost project na yon. Oh. Sabi ni Ma'am Nanette, magkatabi pa si Boy 2K at si Boy Dila. Sarap pag-untugin. Nakakairita ang mga itsura. Grabe kayo. Oo, pero tubig muna, maya na lang kumain. Nakalimutan ko kanina, snack time na. Okay, kain na po kayo mga kababayan. At syempre, abangan natin. Sana patuloy nyo pong asarin itong si Marcoleta, 'di ba? Hindi lang po siya, pati yung anak niya ay talaga naman ngayon nagiging parang naging nakakaugalian na nila na yung magpasikat at maging grandstanding dito at parang tila sila ay walang mga katapat, mga kababayan. Samantalang bagito lang naman si Marcoleta pagkarating sa Senado. Doon naman sa Kongreso, bagito lang din yung anak niya pagdating po sa Kongreso. 'Di ba? Pero ang gusto ng mga ito, sila lagi yung laman ng mga balita. Gusto nila sila ang laging mga bida. Anyway, mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat at magkita-kita po tayo sa mga susunod na mga live streaming natin at mga uploads. Thank you so much. Bye guys. Thank you po sa lahat ng mga nag-like sa programa natin ngayon. Bye-bye.